Nagkandakuba na sa pag-ani ng palay ang mga nagsisilbing sisidlan ng ating buhay. Ngunit hindi pa rin nabibigyang pansin ang maghapong pagyuko ng mga kababaihan sa sakahan. Ang pagkaing inihahain sa hapag ay siya ring inaani ni ina. Sa araw na ito, dalawang ina ang sumusubok na gabayan ang buhay ng batang babae na gagawa ng kanyang sariling kapalaran. Sa tayog ng mga nagtataasang infrastruktura at ingay ng mga sasakyan na maririnig sa abalang syudad ng Quezon, hindi mo iisiping sa likod ng mga ito ay isang bukirin, nakatago mula sa ingay at mga higanteng gusali na sumasakop sa lugar. Kasabay sa pagbangon ni Mary Ann, ay pagbangon din ng lakas ng loob sa pagtatanim ng kanilang kinabukasan. Sa bukirin ng Barangay Cruz na ligas na ninirahan at nagsasaka si Mary Ann. Ito ang nagsisilbing hanap buhay niya para masustentuhan ang kanyang 3 anak. Pagsasaka ang kinagisnan niyang gawain mula pagkabata at nang siya'y makapangasawa, pagsasaka pa rin ang napili niyang gawing hanap buhay. Napatunayan na namin yan. Bali, mula pagkabata, yan na yung nakalakihan ko dahil nga ang magulang ko is magsasaka. So, katuwang nila kaming mga anak nila sa pagsasaka. Dati naman, basta nung bata ako, farmer na kami, kumbaga. Pero may mga iba rin ako sinubukan trabaho, katulad ng pagpapa-order sa Avon, may yung mga naging katulong din ako. Pag taga-probinsya ka, madalas, syempre, wala namang ibang hanap buhay dun, kundi yung pagsasaka lang. So parang yun yung way namin para makasurvive hanggang sa habang nag-aaral kami, habang lumalaki kami, nagsasaka kami. Dahil nga pinanganak ako sa Occidental Mindoro at taga doon yung tatay ko, bali doon kami lumaki, doon kami unang-unang natuto sa pagsasaka. Doon ko unang natutunan kung paano yung paglaland preparation, dahil napapanood ko nga dahil madalas naman kaming sumama sa tatay ko, at yung pagsakay-sakay sa kalabaw, pag-aararo. Bali yun yung doon ko nakita. Unang nasilayan at unang natutunan lahat ng bagay sa pagsasaka. Kapasin, tapos iipunin. Pagkatapos mong ipunin, iti-treasure na. Pag nahiwalay na yung treasure, yun yung paghihiwalay ng bunga sa tangkay at sa dahon. Tapos nun, ibibilad, kapahanginan din para at mahiwalay yung ipa sa bunga. Sa mismong butil, no? Kasi mas mabigat siyang trabaho, hindi ko siya kaya. Bali, dati gusto ko siyang subukan kaso ayaw akong payagan ng mga kuya ko na subukan yun. Sa lahat kasi ng klase ng pagsasaka dati is sinusubukan ko yan. Hindi ako natatakot sumubok kahit babae ako. Medyo parang feeling ko kasi sa sarili ko kahit babae, kaya ko rin yan. Bali, yung lupang tinatamnan namin is sabyanan ko. Bali, ang sistema naman dyan is parang tulong na nila sa amin na magsumikap kaming mag-asawa para mayroon kaming sariling sa amin. Kumbaga, hindi na namin hihingiin sa kanila yung ipapakain namin sa mga anak namin. So, meron naman dyang, kumbaga, paraan. So, gumagawa ako ng paraan, ng way para makatulong sa kanya. Yun nga. Bali, habang wala siya, ako naman abala ako sa bahay. At imbis na yung igala ko or makipagmarites ako sa ibang tao, is ginugugol ko na lang sa pagtatanim ng mga kapakipakinabang ko saan makikinabang yung pamilya ko at makakagaan sa buhay namin.
Bali, yung anihan sa amin is napakaganda dahil yung pag sinabi kasing anihan, kumbaga nandyan na yung ha-harvest ka na. So parang yung makikita na namin yung bunga ng pinaghirapan namin sa pagpapalay kasi nga 3 buwan yan. Bali, pagka nandyan na siya, ang ginagawa namin is hinahatid-hatid din naman namin yan. Hindi lang sa amin mag-asawa, kundi yung mga nagbobolontaryong tumulong, binibigyan din namin ng bigas. Tapos, yung namang mga darak ay nabibenta rin namin na nakakatulong sa amin sa pinansyal. At maliban doon, katulad niyan, meron din naman kaming ipa na nagagamit ulit namin para maging pataba na hindi na namin kailangan bumili. At ganun din yung dayami. So maraming pakinabang yung pagtatanim, hindi lang siya sa kumbaga walang tapon, walang sayang. Sa isang pamilya ng magsasaka, inaasahan ng mga magulang na tumulong ang kanilang mga anak sa kanilang bukirin. Katulad ng isang karaniwang bata, pagiging doktor ang pangarap ni Precious. Malayo sa buhay na kanyang kinalakihan. Malayo sa buhay na kinalakihan ng kanyang mga magulang. Ang Crunali Urban Farmers ay samahan ng mga magsasaka sa Cruz na Ligas. Tanging 5 miyembro lamang ang kasapi sa Crunali noong nagsisimula pa lamang ito. Dahil sa mga voluntaryong mamamayan, mahigit 20 na ang mga kasapi nito ngayon. Mas mataas ang porsyento ng mga kababaihang aktibong nagboboluntaryo sa Crunali Urban Farmers kumpara sa mga kalalakihan. Malaking bagay kasi una-una nagkaroon kami ng unity na imbis na hindi kami nagpapansin, nagkaroon kami ng banding. Minsan doon kami kumakain, talaga nagbibitbit kami. Ganyan. Kaya malaking bagay po ang nagawa rin ng Crunali sa amin ng mga kababaihan. Isa na po ako doon na hindi ako dati marunong magtanim pero ngayon natuto po at isa na rin po akong masasabing parang na-addict na sa pagtatanim kahit mainit na. Nagtatanim pa rin. Isa sa mga naitutulong sa amin ng LGU, katulad po ng alam nila na hindi pa kami harvest, hindi pa season, mayroon sila mga binibigay dito sa amin na mga goods na para makahon kami, hindi kami magutom. Ginagawa po namin, nagtatanim po kami. At the same time, yung pamilya at members po ng Villa Verde, dito rin po kumukuha ng pangsariling pamilya na konsumo sa pagkain. Hindi lang babae lang. Kailangan sila po ay masipag. Nakikita ko po yung dedikasyon sa araw-araw na pagtatanim nila na 3 farm ang hinahandle. Mahirap talaga kasi ang babae, sa lakas naman natin, limitado talaga. Mas maraming babae na farming compare sa lalaki namin kasi mga lalaki, minsan may trabaho din sila sa labas. Pero dito po, mas maraming masipag na babae at yun nga ini-enhance namin na hindi lang sa bahay ang babae, dapat pwede rin sila sa pagsasaka. Ang layunin ng Joy of Urban Farming ay maturuan ang ating mga constituents dito sa Quezon City kung paano sila gumawa ng sarili nilang pagkain sa pamamagitan ng pagtatanim ng gulay sa kanilang mga bakuran o sa mga idle o mga bakanting lote. Ang Joy of Urban Farming Program ay ang execution nito ay bumababa tayo sa community, nagbibigay tayo ng sinasabi nating urban farming orientation o seminar, at sila ay tinuturuan natin kung paano magtanim at kung paano sila mag-alaga ng kanilang pananim sa pamamagitan ng
paglalagay o pagbibigay ng fertilizer. Nakakatulong yung Joy of Urban sa amin sa maraming bagay. Katulad ng mga binhi, yung mga buto na kailangan namin itanim, mga gulay, is libre namin nakukuha sa kanila. Hihingi lang kami doon or magre-request. Tsaka yung mga ibang kagamitan is nanggagaling din sa kanila. Willing silang magbigay sa aming mga urban farmers na mabigyan ng mga kakailanganin sa pag-uumpisa. Katulad ng mga pandilig, pangbungkal, pati na rin yung mga net. Mabilis, maingay at nakakatakot ang tuloy-tuloy na pag-usad ng lungsod. Nasasapawan ng ingay ng mga tao at sasakyan, ang ingay ng mga magsasakang humihingi ng kaunting pansin. Sa mga magsasakang katulad ni Mary Ann, hindi sapat ang pag-araro ng daan patungo sa nais nilang makamit. Sa pagpo-post ng reels sa social media, natutulungan ni Mary Ann na maipakilala ang urban farmers ng Cruz na Ligas sa mga hindi nakakaalam na sila'y namumuhay sa loob ng isang napaka-progresibong lungsod. Layunin niyang ilatag ang bawat butil ng impormasyon tungkol sa kanilang sakahan at sa kanilang mga magsasaka. Ayan. Sa tagal-tagal ko dito guys, dati ito lang yung nakikita ko. So ngayon, nadadagdagan habang tumatagal. Parami yung mga sumusulpot na mga tinatayong building dito sa amin sa Quezon City. Kumbaga, mas maganda talaga yung may makilala ka rin ibang organisasyon kasi may matututunan sila sa iyo, may matututunan ka rin sa kanila kung paano pagpapatakbo ng maganda ang isang organisasyon. Ang pagsasaka at pagbibigay kamalayan ay ilan lamang sa mga kakayahan ni Mary Ann. Ngunit sa lahat ng ito, pagiging butihin at magiting na ina pa rin ang pinakaimportanteng gampanin niya sa buhay. Ang ilang oras na pagtutok ni Mary Ann sa sakahan ay hindi maikukumpara sa lahat ng oras na inilalaan niya bilang ilaw ng kanilang tahanan. Isang ina na walang humpay sa pag-aalaga at pagdidilig sa buhay na aanihin balang araw ng kanyang mga anak. Bakit siya magaling? Sa kultura ngayon, hindi po natin pwedeng sabihin na lalaki lang ang gagawa. Dahil sa ganang akin ay kayang-kaya po nating gumawa din kahit babae tayo. Hindi lang po lalaki ang may kakayanan gumawa ng mga gawaing pagsasaka. In general, masasabi natin na dapat ang lahat ng tao ay pantay-pantay. Hindi porke lalaki ka ay mas magaling ka sa babae. Hindi porke babae ka ay meron kang pwedeng gawin na hindi kaya ng lalaki. Dito sa Quezon City, mahalaga po ang pagkakapantay-pantay ng bawat tao. So hindi lang dahil lalaki, hindi lang dahil babae, even yung mga LGBTQ ay binibigyan natin ng pantay na pagtingin sa lipunan. Mas maraming babae ang nagtatanim. At sana po ay hindi natin discriminate yung babae na babae lang dahil po ang babae ngayon ay mas masipag pa, kaya hindi po dapat siyang matatawag na babae lang. Kaya dapat po babae ako, hindi babae lang. Bilang isang katulad ko na babae at ang nanay ko rin ay isang farmer, marami sa atin, lalo na sa mga liblib na lugar, ang farmer din ng mga babae. So hindi naman niya nasusukat sa physical lang na pangangatawan or dahil lahat ng bagay, tayo ay nilalang naman ng Diyos ng pare-pareho. Kumbaga, kung kaya nila, kaya mo rin. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 39% sa agrikultura ay mga kababaihan. Ngunit nananatiling hindi naobserbahan ang pantay na halaga ng mga kababaihan kumpara sa kanilang asawa o mga kalalakihan sa kanilang pamilya. Dahil sa aktibong pakikisangkot ng mga kababaihan sa kanilang komunidad, pagbibigay boses at representasyon ay unti-unti nang tinatalikuran ng lipunan ang gawaing pangkasarian. Kung hanap buhay lang ang pag-uusapan, hindi na dapat tingnan pa ang kasarian dahil ang gawaing sagot sa kumakalam na tiyan ay nasusukat sa kakayahan.